Hi, I'm Carl, your first-time traveler of a medtech student. Ano nga ba yung mga pinaghandaan ko at ni-ready ko na documents? Diyan tayo magsisimula kasi nakalista talaga dito yun sa akin, yung docs, budget, bookings, and mga essential at luggage rules. Importante yan. Talagang inalam ko yung mga luggage rules ng Cebu Pacific. Since Cebu Pacific ang aming sasakyan, so doon tayo magpo-focus. So first, ano nga ba yung una kong ginawa? Siyempre plain booking. Ilalagay natin diyan pero naka-erase na yung ibang info diyan. Pero plain booking via Cebu Pacific and lagi nyo i-check yung email nyo dahil doon sila nagse-send ng receipt and ng yung update about sa flight nyo. So next is hotel booking. Hotel booking is sa kami, Furama sa Silom. Hindi ko pa pala nasasabi kung saan kami pupunta. Pupunta ako sa Bangkok, Thailand. So, sa Silom, sa Furama kami mag-i-stay. And sa Klook ko lang din siya binook. Sa Klook lang siya. So, ilalagay ko rin diyan yung pagkakabook niya. Next is Rabbit Card. Rabbit Card by gagamitin niyo siya sa BKK Railways. Yun yung transpo sa kanila. Kumbaga sa atin, 'di ba, may beep card, sa kanila may rabbit card. So, yun yung mga pinaghandaan ko sa bookings of my travel trip. Kasi first time traveler tayo and student pa naman tayo kaya dapat mag-ready talaga tayo ng Hindi ko na alam sasabihin ko. So sa docs, ang mga pinaghandaan ko sa docs, lilipat na tayo sa docs or documents na ni-ready ko. Since student nga ako, nag-file din kami ng affidavit of support kasi kailangan yun. Magandang ready ka na. Kasi first time travel nga to. So, medyo kailangan ready ka. Kapag humingi ng ganyan, boom, bigay. So, next, bank statement. Bank statement, kailangan din to. So, nag-request na ako ng bank statement. Nandito na rin yan sa aking brown envelope. Di ko na rin ipapakita yung bank statement. Syempre, info ko yun. Kumbaga, yun, bank statement. Dalagay na lang natin yan. Bank statement. Third is itinerary. Kailangan to. Actually, hanggang ngayon, ongoing pa rin yung pag-aayos na ito kasi medyo may pabago-bago na dito ba pupunta or doon pupunta. Pero at least, meron ng flow yung pagpunta nyo doon. Kung ano yung mga need gawin and mga need ihanda for your travel. So, next is your passport. Syempre, passport. Nasaan na yung passport natin? Nandito yung passport ko. Papakita ko sa inyo. Your passport. At least valid siya ng 6 months. Guys, ayan, nandiyan siya. Passport. Kailangan nyo yan. Syempre, paano kayo makalabas kung wala kayong passport? And next is school ID. School ID. Nasaan ang school ID ko? School ID, syempre, hindi ko na ipapakita. Isang ganun lang. Kasi ID ko yan. And your registration form. Kasi, first time travel ko to and student pa lang ako. So, kailangan ko ng registration form. Yan, ganyan lang. Kasi, info ko rin yan eh. Registration form. So, ang next na nakalagay dito, so may listahan talaga ako. So, sinasabi ko lang sa inyo yung mga nilist ko na need kong dalin. As a first time traveler. Next is e-travel. E-travel, sa ano nyo to makikita? Sa eGov. eGov app. Need nyo mag-download ng eGov app para doon kayo mag-register ng e-travel nyo. So, dapat 72 hours before departure, mag-register na kayo sa eGov ng e-travel nyo. So, next is travel insurance. Nandito na yan lahat. So, hindi ko rin ipapakita kasi nandun yung info ko nga. So, pasulyap na lang natin. Travel insurance. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganon. Op. Ganon lang.
So, ganun yung travel insurance. So, next is budget allowance. Budget allowance, ang nilaan ko dito is, i-check natin. Sa bank, ang ni-ready ko, hindi ko na sasabihin yung price, 6 digits. Tapos sa cash, siguro kahit mga 20,000, yun naman yung standard ng Thailand, 20,000 baht. So, nasa mga 37K ba? 37K pesos. So, lalagay na lang natin dyan yung conversion ngayon. So, yun yung sa budget natin. And, ano nga ba yung mga gagamitin kong cards? Pwedeng gamitin card sa Thailand. So, unang-una is GCash, Visa card. Next is GoTime, GoTime, GoTime card. Yan yung mga possible na magamit nyo sa Bangkok. Based on research to guys ha. So, kung may mga hindi mag-work dito, at least may backup kayo. May GCash, may GoTime. Next is BDO. BDO yung bangko ko talaga. Tapos, syempre, may singit ko na. May dala ko national ID ko. National ID yan. And may Maya din naman ako, pero online banking lang. Pero at least, 'di ba, may may cash ka, dito may ilalagay yung cash mo, may laman yung bangko mo at saka may mga e-wallets ka. Kailangan kasi yan. Hindi sa lahat ng time gagana lahat 'yon. May mga time siguro na may gagana, may hindi. Based on research nga 'to kaya first time traveler ko kasi travel. First time travel ko kasi 'to kaya nagre-ready talaga ako. So, sa internet, ano nga ba yung sa internet yung kailangan natin? Pwede kayo mag-eSIM or pocket wifi. Kung may kasama naman kayo, mag-pocket wifi na lang kayo. Pero kung gusto nyo eSIM, kanya-kanya kayo, nasa sa inyo yun. So, nandito rin yung booking ng aming eSIM. Ay, ito pala, sorry. Ayan, nandiyan din siya, ganyan. So, ano nga ba yung apps na kailangan natin sa Bangkok? Based on research to, ang ginagamit daw nila communication do sa mga tour guide, sa mga kung ano ng mga locals doon. Ang kailangan daw doon is Line or WeChat. Lalagay natin yung mga nandyan. Line or WeChat. Next for maps is Google Maps or your maps sa phone. Basta yan, importante yan. And Google Translate, syempre. Sa WaniCap, paano naman niya maiintindihan kung English ka ng English doon, 'di ba? So Google Translate. So sa transpo nila, ang available sa kanila ang ginagamit is Bolt or Grab. Yan yung mga apps na pwede nyong magamit sa kanya. Tapos sa kanilang train, i-download nyo is yung BKK Railway. Lalagay ko rin dyan. Yun yung magagamit nyo sa mga train station nila. And Klook and Agoda. Diyan nyo lahat mabubuk lahat ng tourist spot na gusto nyo mapuntahan sa Klook and Agoda. Agoda is hotel. Klook is mga destination nyo. Pero meron din sa Klook niyan. Kaya na lang bahala. Pero yun yung mga apps na pwedeng nyong gamitin sa Thailand. Sa luggage rule ay ang pinaghandaan ko is ang Cebu Pacific kasi ang rule nila is 7 kilo lang. Kasama na dun yung personal bag mo. So, ang size ng kanilang luggage is yung height niya 56 cm, yung haba niya 36 cm. Tapos yung lapad niya 23 cm. So, saktong-sakto yun dito sa binili kong luggage. Sinukat ko talaga para hindi na ako malito. Pero ang bigat niya. Wait lang. So, ito na yung luggage na dadalin ko. As you can see, medyo maliit lang talaga siya. Ito yung pasok na size sa Cebu Pacific. So, i-update ko kayo sa airport kung talagang makakapasok to sa carry-on luggage kasi carry on ko lang to. And may bukod naman kaming check-in. Pero yun, mag-upload ako ng airport vlog ko. Wow, airport vlog. Basta yun, kung ano yung mga mararanasan ko at mangyayari doon sa airport since first time traveler nga ako. So, yun, kung kailangan nyo rin ng mga update sa mga first travel nyo dyan, first traveler. Ang gulo. Basta yun, yung unang travel nyo. Yun, mapapakita ko sa inyo. Iba-vlog ko rin yan. Ha? So, wait lang. So, nilagay ko muna doon yung aking luggage kasi
may mga next pa tayong sasabihin dito. Ano ba yung mga bawal sa carry-on luggage? Siyempre, first time travel natin to, kailangan nating sumunod. Ano yung mga bawal sa carry-on luggage? Siyempre, yung lagi naman na 100 ml na mga bottles, bawal yan. Sa check-in mo talaga siya ilalagay. Based on research to guys tsaka nagtingin na rin ako sa mga naka-experience. So, yun. Kailangan talaga ang mga 100 pataas na bottle or liquid nasa check-in luggage. So next, ano ba yung mga pwede sa carry-on luggage? Siyempre, yung hand carry mo, eto. Yan. Power bank, siyempre. Yung power bank dapat hindi lalagpas sa 20,000 mAh, 20,000 siyempre. Tapos, ang kailangan sa kilowatt niya, hindi lalagpas ng 100. Yon kilowatt yung makikita niyo sa likod ng power bank eh. Based sa research ko rin yun, syempre. Tapos mga mini pan, mic or earphone, lahat. Lahat ng gadgets, lahat ng may battery sa ano yan, carry-on luggage. Hindi siya pwede sa check-in. Tapos yung sa mga katulad umbrella or mga matutulis, sa check-in lahat yan. Basta lahat ng mga pwedeng makapanakit doon sa check-in lahat yan. Tapos, syempre bawal yung mga matutulis sa carry-on. Bawal yung mga matutulis, ganyan. Next is, ano nga ba yung essential things na dadalhin ko sa Thailand? Simulan natin so di pa siya masyado ayos, no? Gusto ko kasi mapakita ko sa inyo yung mga dadalhin ko, kaya binulat-lat ko na lang muna. First is, ano nga ba yung kailangan ko? Since mainit doon, sunscreen. Siyempre, lagi naman nila sinasabi mainit doon, kaya mag-sunscreen tayo. Ito yung face sunscreen natin. Next is cooling spray. Cooling spray, ito. Dalawa yung dala ko niyan kasi budol talaga to. Pag in-spray mo, lalamig siya kapag nahanginan ka. Kaya, nagdala rin ako ng cooling spray. And next is umbrella. Umbrella, maliit lang. Pero ito guys, sa ano to check-in Since may check-in naman kami, hindi ko to dadalhin sa hand carry. Bawal talaga to. Yung mga umbrella, ganyan. Sa ano yan, check-in luggage. Mahirap na first time travel to. Kaya sa check-in nyo yan ilagay. Next natin is, kasi mainit daw talaga doon. So, yun. Kailangan nyo rin to. Kapag tamad ka magpayong. Arm cover. Yan. Sinusuot yan dito. Gusto nyo ba makita? Sige, papakita ko sa inyo. Kasama mo ka. Yan. Pinagandaan ko talaga yung init doon kasi, o yan, ganyan siya. Kapag tamad ka lang naman kayo magpayong, pwede nyo to ilabas para hindi kayo ma-sunburn. Kasi, for sure, ang gagawin nyo doon, puro lakad. Diba? Marami pa akong dala kasi first time travel eh. Pero feel ko pag to nag-ano-ano na magbabawas na rin ako. So, next natin is sunglasses. Puro mainit nga kasi chinek ko talaga yung weather doon, mainit talaga guys. Promise. Kumbaga dito sa atin, 30, doon ang init 32. So, mas mainit siya. Sunglasses, tapos, clothes. Ito, hindi ko na ipapakita, pero yan yun. Nakaayos na kasi yan. Ito yung aking shoes. Yan. Ayaw niya mapakita. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung shoes. Ganun siya. Diba? So, ganun mo lang. Tapos, ganyan. Tapos, pwede mo to isabit sa ibabaw nung luggage mo na kaganyan. Yan. Tapos, sa likod nito may slippers. Yan. Kung gusto nyo tong mga budol na to, nasa showcase ko yan sa Nyik-Nyok. Hindi ko alam kung pwede sabihin dito yung word, pero sa Nyik-Nyok pa yan. Alam niyo na yun, Nyik-Nyok. Tapos, nandun lang sa mga ganito, mga ganyan, nandun yan lahat sa showcase ko. Tapos, next is slipper, ayun na nandun. Tapos, ang next natin is weighing scale. Ito, kailangan nyo to guys. Ito yung mga talagang, since,
naka ano rin, carry on din ako. May dala akong weighing scale. So, ayan. Ayun. Or timbangan, kung anong tawag nyo dyan. So, ayan. Sasabit mo siya, tapos ganun-ganun mo. Yan, tapos lalabas na dyan. Hirap na. Hindi ko alam na sa 3,000 din ba or depende sa bigat nung luggage yung imumulta nyo doon. So, off lang natin. So, yun, na-off ko na. Since may check-in luggage naman kami, hindi ako masyado magpupuno dito. Tandaan nyo guys, lagi 7 kilo lang talaga yung allow na weight doon sa binibigay ng Cebu Pacific. So, tandaan nyo yun, 7 kilo lang, 7 kilo. Kasama na yung personal na gamit nyo doon. So, yun, name tag or nameplate, hindi ko alam. Basta yun. Kailangan din yan. So, sa charger, syempre yung charger mo, kailangan din yan. And your mini pan, syempre, kailangan. Yan yung mga essential na dadaling ko sa first travel ko, international travel. So, ayun lang. Mag-upload din ako ng separate video sa airport para yung mga mararanasan ko doon, makukwento ko sa inyo. Tsaka, paano yung interview sa akin ng immigration. Diyos ko, nakakatakot. Dapat hindi naman talaga kayo matakot kasi wala naman kayong gagawin. Magta-travel lang kayo. Pero yun, kailangan natin mag-ready ng documents para sa mga tanong nila. Bye!